Alright, so hello guys. Today we're going to discuss multiplication and division of integers. So how to multiply? So we have here 5 times 10 is equal to 20. 5 is what we call factor. 10 is also a factor. Then this 5 and 10 is a pair of factors of 50. Aside from this, meron pang factors na 1 times 50, ganun, di ba? 25 times 2. Naintindihan po? Okay. Ang tawag doon ay mga factors. Okay? Then, the answer is 50. Ang tawag po natin doon ay product. Okay? So, tatandaan niyo po yung 5 factor, yung 10 ay factor, tapos yung 50 ay product. So, 5 times 10 is 50. Rules in multiplying integers. In multiplying two integers, find the product of their absolute values. Number one, if the integers have the same sign, their product is positive. For example, 5 times 2 is 10. Negative 10 times negative 2 equals 20. Okay? So, tandaan po kapag the same sign, laging positive. Always positive po ang product. Another example, 1 times 2. 2. Parehong positive, ano? 5 times 3. 15. Negative 5 times negative 3. 15. Tama? Then, number 2, if the integers have different signs, ito pa dun sa subtraction kapag magkaiba po, ay anong ginagawa? No? Kapag magkaiba ang signs, so pinapalitan muna yung operation, pinapalitan yung sign ng subtrahen, kahit pareho pa yung signs, no? Naintindihan? Yun po yung ginagawa sa subtraction of integers. Number 2, if the integers have different sign, their product rather is always negative. Like for instance, negative 2 times 5 is negative 10. Isa, paano kung baliktarin? Sige, positive 5 times negative 2 equals negative 10. Pareho pa rin po. For as long as negative yung isa, tapos positive yung isa, unlike signs po sila, then the product is always negative. Samantala dun sa number 1, kapag pinag-multiply ang dalawang positive, positive pa rin po ang product. Kapag pinag-multiply ang parehong negative, positive pa rin po ang sign ng product. Ganun lang po kasimple. Okay, so iksian ninyo sa sarili niyo. Kapag pinag-multiply ang dalawang negative, dalawang positive, ganun, positive ang sign ng product. Kapag pinag-multiply ang isang negative, isang positive, the sign of the product is always negative. Okay po? So nakapag-summarize na tayo kaagad. So note, if the number of negative factors is 2, 4, 6, no? Even numbers po. Alam niyo yung yung 'di ba sabi ko kanina yung factors 5 times 10, yung 5 at saka 10 ay factors. Those are factors of 50. Ngayon naman kung ang bilang ng factors na imumultiply natin ay even, katulad nito. Example number 1, we have here negative 2, negative 3. Ilan? Bilangin ninyo 1, 2. Dalawang factors, di ba? So that is even. Dalawa po ang bilang niya kapag dalawa daw kapag even daw ang bilang ng factors natin, the sign of the product is always positive. Bilangin ninyo 1, 2. Ilagay niyo lang positive. 2 times 3, 6.
Sa number 2, bilangin ninyo ang factors natin. Yung 2, yung 1, yung 3, yung 2. Ilan yung factors? Di ba 4? Even po yan. So, even negative factors po yan. So, ganito lang ang gagawin nyo. 2 times 1, 2 times 3, 6 times 2, 12. Now, since ang bilang ng factors natin ay even, automatic po positive ang sign ng ating product. So, yan po yung sinasabi niya, if the number, kung ang bilang ng negative factors natin ay even, the product is positive. Naintindihan? Right, so number 2, kung ang bilang ng negative factors natin ay odd, the sign of the product is negative. Tignan niyo, di ba yung 1, yung 3, yung 5? Okay po? So we have here odd numbers. The sign of the product is negative. Examples, number 1, negative 2, negative 2, negative 2. Tatlo. Bilangin niyo yung negative 2 natin. 1, 2, 3. Di ba yung 3 ay odd number? Okay? So, wag na ninyong iisipin yung magiging sign. Alam na ninyo kaagad na kapag add yung bilang ng negative factors ay negative po. Okay? So, 2 times 2, 4 times 2, 8. So, ilagay niyo negative 8. O, dito naman sa number 2, ilan yung negative factors natin? Tatlo. Negative 3, negative 3, negative 3. Bilang niyo 1, 2, 3. Tatlo, di ba? So, that is add. So, 3 times 3, 9 times 3, 18. Ano ang sign? Negative. Okay? So, another example, kung 5 negative 1 factors, ano ang sign ng product? Sige nga, ulitin ko. Kapag ang bilang ng negative factors o negative 1 factors natin ay 5, ano ang sign ng product? Hello? Negative po. Negative. Ulitin natin kapag ang bilang ng factor sa number 1 ay even, bilangin niya 1, 2, positive po agad. Sa number 2, 1, 2, 3, 4, di ba yung 4 ay even, kaya positive kaagad ang sign ng product. Kapag add naman po ang bilang ng negative factors natin na i-multiply, negative kaagad ang sign. Okay, so 1, 2, 3, so negative kaagad. 1, 2, 3, negative kaagad. Okay? The number 3, any number multiplied by 0 is 0 pa rin po. Let's say for instance, 0 times negative 100, 0 po. Huwag kayong sasagot ng negative 0. Wala pong negative 0, wala rin pong positive 0. Okay po? Number 2, negative 9, 9 times negative 3, that is negative, ilan? Di ba yung bilang ng ating negative factor ay isa? Under yan ng add. Okay, so 9 times negative 3, 27. Merong 0, negative 27 times 0, 0 po. Okay? Kahit gaano karami pa yung i-multiply natin, tapos sa bandang huli may 0, automatic 0 ang sagot or product. Okay, number 4. Any number multiplied by 1 is equal to the given number or integer. For example, examples, no? 1. Example number 1, we have 1 times negative 9, negative 9. Number 2, negative 1 times 9 is negative 9. So, binaliktad lang natin, no? Number 3, 1 times 10 is 10. 1 times 1 million, anong sagot? Sasagot po ang nakakaalam. 1 times 100, ano sagot? Hello? Naririnig niyo ako? Naririnig niyo po ako? Opo. Okay. Po. Oo, bakit ayaw niyong sumagot po? Sumagot po kayo kung okay po. Ayan. Babalik ako dyan. Ulit. Negative. So, 1 times negative 9 is negative 9. Negative 1 times 9 is negative 9. 1 times 10 is 10. Now, ang tanong ko, what is the product?
no? Of 1 and 100. 1 times 100, ano pong product niya? 1. Ay, 100 po. 100. 100. Okay. So 1 times negative 1,000. 1 times negative 1,000. Negative 1,000. Ganun lang po kasimple. Okay, so i-continue natin. Alright, so negative 2 to the third power. Now, yung 3 po ay exponent. Okay? So, yung negative 2, yan po yung base. Alright po? So, ang basa natin dyan ay negative 2 to the third power or negative 2 cube. Okay po? The exponent tells how many times the base to be multiplied. So, ito pong exponent natin na 3, yan po yung magsasabi kung ilang beses natin i-multiply yung negative 3, negative 2. Okay po? So, kung ilang beses natin i-multiply. Tulad nito, exponential form. For numbers in exponential form, ito po, 2 squared. Ito pa, 2 to the second power. Ibig sabihin yan, no? Wala pong parenthesis yan, imumultiply po natin ng 2 times 2 equals 4. Sa number 2, merong parenthesis. Ibig sabihin, no? Imumultiply natin yung negative 2 ng dalawang beses. Okay po? Hello? Hello po? Nakikinig? So, ito, negative 2 squared. So, negative 2 times negative 2 equals positive 4. Bilangin nyo po yung negative 2 factors natin. Di ba? Dalawa, even lang po. Kaya positive. Yung number 1, parehong positive po yun. Okay? So, siyempre, positive pa rin ang magiging resulta. Number 3, negative 2 squared. If this will be the case, class, no? Imumultiply nyo yung base na 2, yung negative na nasa labas po yan. Okay? Huwag po negative 2 times negative 2, that is positive 4. Mali na kayo ng sagot. So, ganito po ang pagkakaiba. Lalagyan nyo ng parenthesis, tapos yung negative sa labas niyo ilagay. So, 2 times 2 is 4 times negative 1. Understood na negative 1 or negative 1 lang, negative 1 or negative only, no? So, 4 times negative 1 is negative 4 na po ang sagot niyo. So, nakita niyo ang pagkakaiba. So, dalawang klase lang po yan. Yung merong parenthesis. Okay? So, i-multiply niyo po yung nasa loob ng parenthesis. Ibig sabihin, pag-aari niya yung negative. So, negative 2 times negative 2 equals positive 4. Kapag ganito po, hindi po pag-aari ni 2 yung negative sa labas. Kapag ganito ang case. So, negative 2 squared. So, ilagay ninyo si negative sa labas, tapos i-close ninyo 2 times 2, 4. Sa kanya i-multiply sa bandang huli yung negative 1 or negative only. That's why negative 4. Okay, so number 4, pag-aari po ni 2 yung negative. So, i-multiply natin si negative 2 ng 3 beses. So, negative 2 times negative 2 times negative 2 is equal to negative 8. Tandaan niyo, 3 factors po na negative yan. So, negative 2, isa, negative 2, dalawa, negative 2, 3. So, automatic po, kapag add yung bilang ng negative factors natin ay magiging negative ang sign ng product. So, 2 times 2, 4 times 2, 8. Negative 8. Unahin na ninyo ilagay ang sign para hindi kayo malito. Okay? Ito. Siyempre, positive naman po. Kaya, 3 times 3 equals 9. Ito, negative 3 squared. So, multiply the negative 3 into 2 times. Negative 2 times negative 3 is, negative 3 times negative 3 is equal to positive 9. Tandaan niyo, dalawa ulit yung negative 3 factors natin, kaya the product is, or the sign of the product is positive. So, positive 9. Ito, number 7, negative 3 squared. Yung negative na yan, hindi pag-aari ni base 3.
So, kaya ilalagay natin ulit sa labas naman. Then, parenthesis, 3 times 3, 9. So, yung product ng dalawang 3 na yan, times negative, kaya negative 9. Number 8, negative 3 cube. Yung negative pag-aari ni 3 kasi nga, nasa loob ng kanyang parenthesis. Okay? So, parang bahay lang. Lahat ng nasa loob ng bahay ay pag-aari mo. Parang ganun po. Okay? So, siyempre, we're going to multiply negative 3 into 3 times. Negative 3 times negative 3 times negative 3. Or, bilangin nyo lang yung negative factors ninyo. 1, 2, 3. Since add po yan, ilagay na ninyo yung negative. Okay? So, 3 times 3, 9 times 3, 27. So, negative 27 ang sagot. Okay? Sana naintindihan po So, find the product of the following. Practice tayo. Sinong sasagot? Negative, dalawa lang po yung negative natin dalawa. So, automatic, the sign of the product is positive. Anong sagot natin sa number 1? 7 times 3. 7 times 3. Sagot po. 21. Lakasan po. Negative 21. No. Addition yun. Yung negative Positive 21. Sabi natin kanina doon sa rule, kapag nag-multiply kayo ng like sign, the product or the sign of the product is always positive. So parehong negative yan. Tapos bibilangin, sige. Ang mas maganda na lang dito, bilangin ninyo kung ilan yung negative factors ninyo. Okay, dalawa. So even po yan. When we say even, ano po yung even? Di ba 2, 4, 6, 8, 10? Yun po yung Kapag add 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, yun po yung add. Bilangin nyo yung negative factors natin sa number 1, yung 3, negative 7, di ba dalawa? So automatic, the sign of the product is positive. So 7 times 3, yan. 7, 14, 21 po. Positive 21. Kapag naman ang isa ang negative factor natin, isa ang bilang, automatic po negative ang sign ng product. So 9 times 5 is 9 times 5, 45. 45. So magiging sagot na negative 45. Okay po? Ngayon, number 3. Bibigyan ko ng recitation yung makakasagot. Okay? Sige. Sabihin nyo lang yung apelyido niya tapos sagot. Para meron kayo mapala. Number 3, anong sagot? Positive 60. It's not a positive kasi nga, isa yung negative factor ninyo. Isa. Isa ang bilang ng negative factor ninyo. Kaya, yung isa po ay add o alam na ninyo na ang sign ng inyong product ay negative. Tapos saka kayo mag-multiply 12 times 5. What is 12 times 5? 60 po. 60. Okay, so anong sagot? Negative? 60. Negative 60. Alright, so sino yung nakasagot? Apelyido mo? Ako po. Oo. Kinangan. Nangan po. Kailangan? Kinangan. Kinangan. Okay. So we have kinangan. 4 points. Nabawasan kasi nga, siyempre. Dahil dun sa nagbigay ako ng sign. Next, number 4. Dalawang negative factors. Sabihin ng apelyido tapos sagot. Morado, negative 72. Morato ka ba? Morado. Morado. Po, Anong sagot? 72 po. Positive, negative? Negative po. Okay. So, bilangin natin ulit. Ilan yung negative factors natin? Bilangin mo yung negative factors natin. , 2. Ano yung 2? Even or positive? 2. 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
Di ba sabi ko kapag even, 2, 4, 6, 8, yung bilang ng factors. Kapag add naman, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Yun po yung mga add. Okay po? Ngayon, sinabi ko kapag even yung bilang ng factors, positive po yan. 1, 2, di ba even yan? Kaya positive. O, anong sagot? Morado? Morado? Positive po. Positive. 72. Ayan, tama na. 72. Okay? So, 4 points kasi nagbigay din ako ng clue. Ayan. Pag wala akong binigay na clue, alam na ninyo kaagad, 5 points po. Okay, number 6. Negative 8 times negative 8. Negative 64. Negative ulit. Positive 64 po. Okay, ano apelido? Morado. Morado ulit. How about the rest? Positive 64 po. Dalawang negative factors. So, negative, negative. Okay? So, negative, negative. Dalawa po. Positive. Okay? Kapag dalawa, positive. Kapag isa, tatlo ang bilang ng factors, negative po yun. Okay? So, Morado 4, 4 ulit. Nagbigay ako ng clue. Number 7. 6 times negative 12. Ay, Sabihin lang yung apelido po, tapos saka kayo magsagot para may i-record ko. Go. Wala? negative 27 po. Negative 27. Kailangan. 6 times 12 yan, nak. 6 times 12. Negative 72. Negative 72. Sino yan? Salazar po. Salazar. Negative 72. Sagot natin sa number 6, 64, negative 72. Salazar? Salazar. So that is correct. 5 points. Next, number 8. Lahat kayong 8 mag-participate po para meron kayong mapalang score. Bilangin niyo yung negative factors natin. Dalawa lang, di ba? O even po yan. So, anong sagot? Positive 36. Positive. 36 po. Sino yan? Morado. Morado. So, 5 points na. So, that is positive 36. Okay, next, number 9. Pwede na kayo magsagot in advance para meron kayong sabihin sagot. Positive 66 po. Sino yun? Sabihin nyo muna yung apelyido nyo bago kayong sumagot para paunahan kayo. Salazar. Salazar. Ano Salazar sagot? po. Ano sagot? Positive 66. Salazar, positive 66. That is 66. correct. Okay. So, negative. Dalawa po yung negative. Even po yun. Kaya 66. Alright. Number 11. 11 ka agad, no? Wala yung 10. Sige. Never mind. Number 11. Dalawa po yung negative factors niyo. Ano sagot? Positive 24 po. Okay, positive 24. So, 3 times 2, 6. Kapag pagkuha ng product po, tigda dalawa lang muna. Tapos kapag nakuha ninyo, saka ninyo i-multiply naman sa pangatlo. So, 3 times 2 is 6 times 4 is 20. 6 times 4, 24 po. 24. So, positive or negative? Positive po. Sino yan? Morado. Okay, so positive 24, Morado. Alright? Tatatlo lang ang nagsasagot. Number 12. Positive 42. Palaspas. Positive Ano apelyido 42 mo? po. Palaspas. Ano apelyido mo? Palaspas? Wag mahiyang magsalita.
Balat-bat po. Ha? Balat-bat po. Balat-bat. Okay, anong sagot? Positive 42 po. Positive 42. Try natin 7 times 2, 14. 14 times 3. Ano sagot? 14 times 3. Tingnan natin. Negative 36. Positive. Oh, Positive 36. teka, nalilito kayo. Bilangin ninyo yung negative factors ninyo. 3. 1, 2, 3. Negative 2, isa. Negative 7, dalawa. Negative 3, 3. Kaya, ang sign ng product ninyo, since add po yan, negative po. So, negative 42. Hindi positive 42. Bilangin nyo muna. Yun po yung yun po yung strategy, okay? So number 13. Positive 54 po. Positive 54, sino yan? Moreno po. Moreno po. Hindi si Morado? Hindi po. Morena, 5 points. Okay, next, number 14. Positive 72. Positive 72. Tignan natin yung positive. Sino ito? Sino yung sumagot? Salazar po. Salazar. Another 5 points. Next, number 15. Ala na? Wala na? Tatlong 12. Oh, 3 times 12 times 3. Ang sagot yan? Edi 36. 36 times 1, 36 Negative 36. times 2. Ha? Negative? Bilangin niyo yung negative ninyo na factors. Di ba dalawa lang? Kaya, positive. Okay? Positive 7. Positive 72. Positive 72 po. Okay? O sana nakatulong po ito. Uulitin ko, kapag dalawa, even po yon, ang sign ng product ay positive. Kapag isa, add po yon, negative po ang sign ng product. O, katulad ng number 3, isa lang din po yung negative factor natin, kaya negative ang sagot. Number 4, dalawang negative, kaya positive yung sign ng product. Sa number 6, dalawa yung negative factors natin, kaya positive yung sign ng product. Ganun lang po. Dito sa dalawa ang negative factors, kaya positive. 3 ang negative factors, kaya negative. 4 ang negative factors, kaya positive. 2 ang negative factors, kaya positive. 2 ang negative factors, kaya positive. Ilang po yung shortcut doon. Kaya nga inumpisan ko no? Yan, sige. Ito naman, answer the following. So, show your solution if there is any. Sige, pwede po kayong paunahan ng sagot. Okay? So, what must be multiplied by negative 6 to get negative 48? Ano ang strategy natin kapag ganito? Nawawala po yung isang factor, di ba? Yung pangalawa. If this will be the case, magdi-divide po. Yan, gagawin natin. So, negative 48, babalik ta rin nyo lang po. Negative 48, pabalik kayo dun sa 6. So, from right to left. So, negative 46 divided by negative 6. That is 8. Check. So, negative 6 times 8 is negative 48. Tama? Okay, so number 2. What is the product of negative 3, negative 2, negative 3, negative 4, negative 1? So, bilangin nyo yung negative factors ninyo. 1, 2, 3, 4, 5. Di ba 5? So, the sign is negative. So, negative 72.
Number 3, add negative 19 to get 7. Add negative 19 to 7. I'm sorry. So, ano sagot ninyo? Negative 19 add to 7. Ano sagot? Diyan lang muna, add 19 to 7. Ano sagot? Doon sa addition of integers, kapag nag-add kayo ng unlike signs, sinusubtract, di ba? So, 19 minus 7 is negative 12. Tama? Then multiply it, the result, by negative 12. Anong sagot? So, negative 12 times negative 12 na. Anong sagot? Ayan. So, 144. Positive 144. Number 4. Differentiate. Sige nga. Sinong sasagot? Differentiate negative 3 squared and negative 3 squared. Yung negative 3 na may parenthesis, tapos yung isa naman negative 3 na walang parenthesis. Are they equal? Explain. Equal nga ba sila? Nakikinig? Equal nga ba sila? Equal po. No. Hindi po. Etong negative 3 squared na mayroong parenthesis, ibig sabihin pag-aari ni 3 yung negative. Pagkatapos dito sa isa naman, yung negative 3 squared, ibig sabihin yung negative ay hindi pag-aari ni 3. So in-explain ko na po kanina yan. Okay po, with solution na nga nandun. Okay, so ito po, no. Negative 3 squared meaning multiply negative 3 into 2 times. No? While negative 3 squared na walang parenthesis, multiply the base into 2 times before multiplying the product by negative. So yung negative sa labas ng parenthesis, iwan nyo po doon. Kapag nakuha ninyo yung product, saka ninyo i-multiply yung negative sa labas. Yun po yung pagkakaiba nila. Okay? So katulad nito, yan. So negative, tapos merong negative sa labas. Ayan. Okay po? Hello? Sandali lang ha. Pwede po kayong magsalita. Dali lang. I-correct natin. So, negative 3 times negative 3, multiply po natin yung negative 3 ng 2 beses. So, obviously, the answer is positive 9. Naintindihan? Hello? Apo, Positive. sir. Ayan. So, positive 9. Yung isa naman, ano ang sagot? Anong sagot natin doon sa ano? Sa isa? Ulitin ko, yung merong parenthesis, ibig sabihin, dala-dala po nung base na 3 yung negative. Kasi pag-aari po niya yun. Nasa loob ng bahay niya, nasa parenthesis. Okay po? Naintindihan? Opo. Ayan. Pagkatapos niyan, teka lang. Mas linawin ko, okay? So, negative 3 times negative 3, ang sagot niya po ay positive 9. Tapos yung isa naman po, yung negative 3 squared na walang parenthesis, ibig sabihin yung negative ay hindi pag-aari ni 3 na base. So, igaganito ninyo, nasa labas po siya. Okay? So, 3 times, lagyan natin multiplication symbol, yung dot. So, sa higher mathematics, ginagamit po yung dot as symbol of multiplication. Okay po? Ayan. So, ganyan po ang nangyari. So, negative 3 times negative 3. And that is 9. Tapos sa kabila, times negative sa labas, positive 3 times positive 3 equals, ang sagot natin yan?
Hello, ano sagot natin dyan? Hello? Hello po. Negative Wala. 9. Teka lang, lalakihan ko. Hindi yata makita eh. So, ganito ang nangyari. Negative 3 times negative 3, yan po yung merong parenthesis na negative 3 squared. No? Dala-dala po niya yung negative 3 na minultiply. So, negative 3 times negative 3, that is positive 9. Okay po? Hello? Opo. Ito naman tayo mag-multiply dito, no? Times. Sige. Lalagyan natin ng step by step na process. So, negative, tas dito, negative times 3 times. Pakisara po ang microphone. Kung hindi naman magre-recite po, isara. Okay po? 3. Ayan. Specific na po, in detail na po to. So, negative 3 times negative 3, yan po yung merong parenthesis na negative 3 squared. Ito po yon. Times. Yung wala naman pong parenthesis, yan po, yung negative, iwan nyo po sa labas, saka kayo magsara ng parenthesis. So, 3 times 3. Yan. So, the product of this negative 3 times negative 3 is 9. Tapos, the product of this, pangalawa naman, burahin ko. Ang product po niya ay 9. Okay? So, 3 times 3 is 9. Tapos, yung negative nandun pa rin sa labas. Okay po? So, pagsamahin na natin ngayon, negative 3 times negative 3, that is 9. Tama? Hello? Opo. So, negative 3 times negative 3 is 9. So, ito po yun, 9. Tapos, 3 times 3 is 9. Tapos, times negative 9. So, yung isa ngayon ay negative 9. So, ano ngayon ang sagot natin? Negative 9. No. Ito na ngayon, imumultiply ninyo. 9 times negative 9. Gusto nyo isulat ko ulit ng isa pa? 9 times, ilang changes or procedure or steps. Yan. So, negative 9. O yan na, magsagot na tayo. Tinanggal na natin yung parenthesis doon. So, 9 times negative 9. So, nakita ninyo magkaiba po sila. Ito, ulitin ko ulit yung negative 3 squared, dala-dala po nung negative 3, no, na mag-multiply siya ng 2 beses. Times, yung wala naman pong parenthesis na negative 3 squared, ilagay niyo po yung negative sa labas, tapos i-multiply niyo yung 3 into 2 times. Ulitin ko, hindi po niya pag-aari yung negative sa labas. Naintindihan? So, kaya 3 times 3 is 9. Times negative sa labas, kaya negative 9. Okay, so ito na po ngayon. Ano ngayon ang product? Ilan ang negative factor natin? Ilan ang negative factor natin? Negative 81. Teka lang. Ilan ang bilang ng negative factor natin? Nine times negative 9. Ilan po yung negative factors natin? Negative 9. Gusto lang po. Isa lang. Kaya ang sign ay negative. O, 9 times 9. 81. 81. Kaya ang sagot, negative 81. Okay po? Tandaan yung sinabi dyan, hindi po sila pareho. Naintindihan? Kaya no. So, negative 3 squared na mayroong parenthesis yung base na negative 3 at saka yung negative 3 squared na walang parenthesis yung base. Hindi po niya pag-aari yung negative. Okay po? So, nakita niyo ang pagkakaiba? Nakita niyo yung pagkakaiba? Opo, sir. Alerto po sa pagsagot. Okay? Yan. So, negative 3 times negative 3
Tapos, times negative sa labas, 3 times 3 equals. Yung negative 3 times negative 3, ito na yung 9. Times. Tapos yung 3 times 3 is 9. Tapos nasa labas yung negative. Ngayon, ilabas na natin yung 9. Tanggalin na yung parentheses. So 9 times negative, ito na po, negative 9. So 9 times negative 9 is negative 81. Bakit po? Isa po yung negative. Yung bilang ng negative factor natin ay isa, that is 1. Add po ang tawag natin sa 1. Okay po? So, kaya negative po yung sign ng product. Okay? So, eto po. Letter A. Okay? So, letter A. Ito naman po, negative 1 to the 50. Ano ang product niya? What is the sign of the product? Yung 50 ay even. No? Even po yan. Kaya positive 1. Minus. Kinopya ko lang yung minus dito. Tapos, yung negative 1 to the 99. Ano ang sign ng product? Do not tell me magmumultiply kayo ng negative 1 to 99 times. 1 times 1, negative 1 times negative 1, negative 1 times negative 1, negative 99, Negative din. 99 na beses ninyong i-multiply. Bakit ko kailangan gawin yun? 1 lang naman yan, negative 1 lang naman. Di titignan lang natin yung exponent kung ang bilang ay odd or even. Yun lang po yung clue dun. Yun lang po yung strategy. Yun lang po yung mabilis. Okay? Now, since 99 ay odd, ano po ang product natin? Negative. Negative po. Tagal sumagot. Negative po. Okay? Kanina pa ako nagsasabi ng even and odd. Ano ba ang even? Di ba yung 2, 4, 6, 8, 10? Ano naman yung odd? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kapag ang bilang ng negative factor, factor po ang tawag natin dito sa minumultiply natin. Di ba inumpisan ko kanina? Opo? Naintindihan? Kaya 1 minus negative 1. Bakit naging ganito na naman? Okay po. Doon sa lesson natin sa subtraction, sabi doon, change the operation, change the sign. Kaya 1 plus 1 na lang po. Ang sagot ay 2. Sasabihin niyo, ang hirap naman. Opo, sa umpisa lang po yan. Pero kapag paulit-ulit ninyong aralin, napakadali lang pala. Okay po? Naintindihan? Next, letter B. Ito naman po. Yung negative 2, no, i-multiply ninyo ng 3 beses. Now, since ang exponent ninyo ay 3, that is odd, automatic negative po ang sagot ninyo. Negative ang product. So, 2 times 2, 4 times 2, 8. So, negative 8. Plus, kopyahin nyo lang din po yung positive. Pagkatapos dito na, negative 3 times negative 3, dalawa lang po. So, 2 lang po yung exponent ninyo, even po yon. So, positive po ang sign ng product ninyo. So, 3 times 3 is 9. Now, negative 8 plus 9. Hindi po yan subtraction, addition. So, walang palitan po dyan. Kapag addition of integers, walang palitan. So, negative 9 plus 9, anong sagot? Ano ang ruling dun sa addition? Diba kapag nag-add tayo ng unlike signs, isusubtract po yung smaller number and copy the sign of the greater absolute value. So 9 minus 8 is 1. Ano ang mas mataas na sign ng greater absolute value? Diba yung positive? Yung positive 9. Kaya positive 1. Ulitin ko, 9 minus 8. Anong sagot? Ang tagal? 9 minus 8. 1 po. 1. Ano ang mas mataas na sign ng absolute value? Positive. Positive po. Positive. The absolute value of 9 is 9. The absolute value of negative 8 is 8. Alin sa dalawa ang mas mataas? Si 9. Anong sign nung 9? Positive. O di positive 1 ang sagot. Letter C.
Ito po, medyo mahaba yung presentation ko dyan. Siyempre, ulitin ko, yung negative po na wala naman pong parenthesis, hindi po direkta na pag-aari ni 2. Okay? Sa labas po natin ilagay. So, 2 times 2 times 2. Yan po ay n na 8. Tapos, kopyahin nyo lang yung negative. Ito yan. Okay? Tapos, minus. Ito siya, minus. Oh. Then, since positive naman po yung 3, no? Ang gagawin lang natin dyan, 3 times 3, 9. O, yan na yun. Negative. So, i-rewrite na natin. So, 8 times negative 1 is negative 8. Ayan. Tapos, minus positive 9. So, negative 8 minus positive 9. So, ibigay po natin yung kanyang co-opposite sa addition. So, negative 8. Kopyahin nyo lang yung minuend ninyo. Negative 8. Change the operation from subtraction to addition. Change the sign of the subtrahend. Positive po ito na 9. Gawin yung negative. Pagkatapos, saka kayo mag-add. So, negative 8 plus negative 9. Ano sagot? Negative 17 po. Negative 17. So, tama yung sagot ko. Okay. So, yan. Letter D. Ito naman yung letter D. Okay? So, meron siyang parenthesis. So, ibig sabihin, pag-aari niya yung negative. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 negative 2 factors. Okay? Kapag 5 po yan, add po yun bilang. Kaya negative. So, 2 times 2 times 2, ganun lang po hanggang 32. So, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. Kaya negative 32. Since plus po, addition po yun. So, yan. Yung isa naman, wala pong walang bahay na and at the same time positive. Walang parenthesis. So, 2 times 2, 4 times 2, 8. Kaya ito 8. Walang negative dito sa labas. Hindi naman po negative yan. Okay? Yan. So, addition of integers po ang resulta. So, negative 32 plus 8. Negative 24. Negative 24. Ang ginawa natin dyan ay sinubtract kasi nga unlike signs po sila. So, 32 minus 8 is 24. Anong sign ng greater absolute value? Negative. Kaya negative 24 po ang sagot natin. Okay po? Alright. So, ito po, pakipicture po ito. Ito po ang inyong gawain. Gagawin. Okay po? Pakipicture po. Tapos na. Apo. Apo. Yan. Apo. Practicein nyo ng practicein yan. Pwede nyong balikan yung presentation ko. Tapos, rules in dividing integers. The quotient of two integers with the same sign is a positive real number. Parang multiplication lang. Kapag nag-divide kayo ng parehong negative, the sign of the quotient. Quotient naman po ang tawag natin sa sagot ng division. Yung 2 na nasa itaas, yan po ang inyong dividend. Okay? Yung negative 2 na nasa baba, divisor. Okay? Divisor. Ulitin ko. Yung negative 2 na nasa itaas ng fraction ay dividend. Yung nasa loob ng division house, yung negative 2 naman nasa labas, yan po yung divisor. Tapos yung 1, yan po yung tinatawag natin quotient. Elementary math lang po na aral po natin yung dividend, divisor, and quotient. Okay? So kapag nag-divide daw tayo ng dalawang negative, the sign of the quotient is positive. Parang multiplication lang. Kapag nag-multiply ng parehong negative, positive. Kapag nag-multiply ng parehong positive, positive. Yun lang po yun. Kaya sinortcut ko po kapag ang bilang ng negative factors, kapag even, positive ang sign ng product. Kapag odd, negative po yung sign ng product. Yun lang po yung ilagay nyo lagi. Practicein nyo ng practicein hanggang sa mailagay ninyo sa utak ninyo. No? Hindi yung inaral lang ngayon, kalimutan na. Hindi po. Konektado po yan sa higher mathematics po. Pag hindi kayo marunong nito, wala na kayong sa susunod.
hindi na ninyo maitaas ang level ninyo sa mathematics. Okay? Next, 10 divided by 2. Ulitin ko, yung 10 naman po ay dividend. Yung 2 naman po ay divisor. Ilang 2 mayroon sa 10? E di 5. Since positive po yung dividend, positive din po yung divisor, kaya the sign of the quotient is positive. Okay po? Number 2, the quotient of two integers with different signs. Ayan po, different na. Kanina, kapag nag-multiply tayo ng different sign or add po yung bilang ng negative, negative po ang sign ng product. Ngayon naman sa division, kapag nag-divide tayo na isa yung negative, automatic po negative ang magiging sign ng quotient. So, negative 10 divided by 2, ilang 2 meron sa 10? That is 5. Tapos, since isa po yung negative, nasa dividend, kaya negative 5. Sir, paano po kung negative yung divisor, yung 2? Negative pa rin po ang sagot. Okay po, negative 5 pa rin. Number 3, 0 divided by any number is 0. Kunyari, 0 divided by 7 is 0. Katulad nito, 0 divided by negative 19, hindi 0. Wala pong negative 0 ha. Wala rin pong positive 0. Number 4, any number divided by 0 is undefined. Katulad nito, 9 divided by 0, undefined po. Ano pong ibig niyong sabihin, sir, undefined? Hindi masagutan, hindi maibigay ang sagot. Okay po? Hindi mahanap ang sagot. Okay po? Alright, so find the quotient of the following. Parehong positive, 45 divided by 9, ilan? Ilang 9 meron sa 45? Hati-hatiin ninyo yung 45 ng 9. Ano sagot? 5. 5. Yan. 18 divided by negative 6. Ilang 6 meron sa 18? 3. 3 po. 3. Tapos negative yung isa, kaya Negative 3. Negative Ang sagot. 3. Okay. Number 3. Ilang 8 meron sa 24? Positive Ilang 4. 8? Positive 3. Ikaw agad pala sa'yo. Positive 3. That is correct. Ilang 16 meron sa 32? Negative Positive 2. Negative 2. 30 divided by negative 5. Ilang 5 meron sa 30? Negative 6 po. 6. Negative 6. Negative 64 divided by 8. Ilang 8 meron sa 64? Negative 8. Negative 8. Mas madali ang ang division. Ilang 4 meron sa 36? Positive 9 po. Positive 9. Doon sa number 8, ilang 48? Ano ba? 18 to, diba? Positive Ay, hindi, 4. Positive 4. Negative 4. Negative 4. Negative 4. Negative 4 is Ayan na, negative 4. Number 9, ilang 8 Positive. meron sa 56? Positive. Positive 7 Positive po. 5. Positive 7? Positive Positive 7. That is correct. Alanganin ka pa. 60. Ilang 12 meron sa 60? negative 5. Hindi ko na alam. Negative 5. Okay, madali lang 'di ba ang division? Opo. So any questions? Wala na po. Okay. So kung wala kayong question, this is my question. How to multiply integers? Sige nga. Pwede kayong magbigay ng ng inyong kasagutan. Pwede sa Tagalog, pwede sa English. Sige, go. Pwedeng Taglis, go. How to multiply integers? Ang pagmumultiply ng like signs, no? Like sign po. Multiply and give the opposite integers. Kapag pinag-multiply natin po, no? Parehong positive,
positive pa rin po. Okay? Kapag minultiply ang pareho ang sign, the product or the sign of the product is always positive. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede niyong tagalugin. Okay? Kapag nag-multiply kayo ng pareho ang sign ng factors, laging positive po ang product. Kunyari, negative times negative, positive. Positive times positive, positive. Okay? Kapag nag-multiply naman po ng unlike signs, okay, the sign of the product is always negative. Unlike yun eh. Kapag dalawa po, negative yung isa, tapos positive yung isa, unlike po ang tawag doon, unlike signs. Okay? Kaya negative po ang sign ng product. Tapos, pangalawang pangalawang strategy, isa po yung bilang ng negative. Kaya automatic po negative. Meron tayong ruling dun sa exponential form kapag, no? O kapag add po yung bilang ng negative factor, automatic po negative ang sign ng product. Okay po? Kapag even naman po yung negative, kunyari, negative times negative, bilangin ninyo yung negative factors ninyo, di ba dalawa? The sign of the product is always positive. Okay? Kaya kapag minultiply ninyo yung 4 na negative 1, ang bilang ng negative 1 factors natin ay 4. Yung 4 na yan po ay even. Huwag na ninyong iisipin kung ano ang sign ng product kasi nga alam na ninyo na positive po. Maintindihan? So positive. 1 times 1 times 1 times 1. Yun na lang po yung atupagin nyo. Okay? Ulitin ko. Multiplying like signs, the product or the sign of the product is always positive. Multiplying unlike signs, the sign of the product is always negative. Okay po? How about dividing integers? Sige nga, may natandaan kayo kung paano mag-divide ng integers? To divide like signs, the sign of the quotient is always positive. Parang multiplication lang. To divide unlike signs, the sign of the quotient is always negative. Parang multiply lang. Naintindihan? Apo. Okay. So pareho lang sila. Kaya nga pinagsabay ko na. Naintindihan? Kung ganun, wala nang problema. Natandaan na ninyo. Isisend ko na lang po ang recorded. No? Ito po yung pangalawa ninyong gagawin. 1 to 5 lang po. Paki-picturean po tapos sabihin ninyo 1 to 5 only. Sa bali 10 po ang gagawin nyo. Para hindi nyo makalimutan, gawin na ninyo kaagad. Okay po? Naintindihan? Paki-picturean po, ilagay sa GC. Okay na? Opo. Apo. Apa. Okay, so thank you and God bless. Arigato. Maraming salamat po.